Anyway, napakabuti ng Diyos. Palapakan na po natin ang Diyos. So, ngayon po tayo po ay mag-aaral. So, ito, buksan po natin ang ating aklat sa Hebrew, chapter 2, verse 2. Napag-aralan na po natin ang verse 1. Ngayon naman po punta tayo sa verse 2, pero nadaanan na rin po natin itong ating huling ating yung last na. Okay, ang sabi po dito, pagmasdan natin si Jesus, okay, na siyang nagtatag at nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Okay? Na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Hindi alintana ang kahihiyan. At siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. So ito po yung sinasabi sa aklat ng Hebreo, hindi sigurado na si Paul ang sumulat, no, ang pinaka-author. Ito yung pinagtatalunan pa ng mga Bible scholars na kung sino ang pinaka-author ng Hebreo. Pero maraming nagsasabi na si pwede daw si Paul. Okay? So, pwede daw si Paul, sabihin natin si Paul. Okay? Okay, sabi ni Paul, pagmasdan natin si Jesus. Sa English, let us fix our eyes on Jesus. Ha? Pagmasdan. I-fix daw po natin ang ating mga mata sa Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ibig sabihin naka-fix, ibig sabihin huwag liliraw-liraw. No? Huwag yung tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. Amen. Kailangan kay Jesus lang ang tingin. Amen. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, dapat ang ating mata, ang ating buhay, ang ating sarili, dapat kay Jesus lang nakatuon. Amen po ba? Amen. Okay. Okay. Bakit daw po? Okay. At bakit natin sa kanya ituon ang ating sarili, ang ating paningin sa kanya lang? Kasi si Jesus po ang nagtatag. Siya ang nagtatag sa ating puso, sa ating buhay, sa ating pagkatao, sa ating sarili ng panampalataya. Amen. Ibig sabihin po, wala tayong panampalataya, hindi tayo makapaniwala sa Diyos, wala tayong pananalig sa Diyos, hindi natin makikilala ang Diyos kung ito'y hindi itinatag ni Jesus sa ating buhay. Amen. So, salamat sa Panginoon. Dahil siya pala ang nagtatag, no, nag-build ng faith sa ating puso. Si Jesus po yun, walang iba, siya lang. Kaya tayo naniniwala ng Diyos ngayon dahil kay Jesus. Amen? Amen. Kaya tayo nagkaroon ng panampalataya dahil kay Jesus, siya ang nagtatag. Amen po ba? Wala nang iba. Hindi si pastora, hindi ang mga propeta, apostles, hindi po. Sila lang po yung mga instrumento, kami lamang po yung mga instrumento. Amen? Para wala sana tayong paniniwala ngayon sa Diyos. Hindi sana tayo nakakilala sa Diyos kung walang Panginoong Jesus na nagtatag, no, ng panampalataya natin sa ating buhay. Amen po ba? At yung panampalataya na inilagay niya sa ating puso, no, itinatag niya sa ating puso, yun po ay pasasakdalin niya. Amen? Siya daw po ay nagtatag at nagpapasakdal. Amen? So, ibig sabihin, pag nanampalataya po tayo, yung panampalataya na yun, gagawin pa niyang perfect. Amen po ba? Amen. Kaya naman, na marami tayong naranasan sa buhay. Amen? Marami tayong maraming testing ang buhay na ating nararanasan kasi yung ating faith na itinatag ni Jesus sa ating buhay ay gawin po niya na hasain po niya para magiging perfect. Magiging ganap. Amen? Kaya, kung meron tayong panampalataya sa buhay,
Tapos, nagkaroon tayo ng testing para itong panampalatayang ito ay magiging perfect, magiging ganap, eh maraming gagawin, maraming ipaparanas ang Diyos sa atin. Amen? Sa loob ng tahanan, meron kang training dyan sa labas ng tahanan, sa school, sa trabaho, sa negosyo, sa church. Marami kang matagpuan, marami kang mamit na mga usapin, mga testing para yung faith na natatag ni Jesus sa buhay mo ay magiging perfect. Kailan marami pong bumibigay. Pagdating ng testing ng faith para magiging sakdal, magiging perfect ang panampalataya mo, yung lubos, yung perfect na panampalataya mo na wala ka nang kinatatakutan sa buhay. Amen? Na yung panampalataya mo, na talagang kayang-kaya mo na, malakas ka na, strong ka na hindi ka na kayang gapiin ang mga problema at pagsubok. Yan ay gustong mangyari. Kaya siya ang nagtatag at siya ang magpapasakdan. Amen po ba? Kaya bilang Kristiyano, nagsisimula ngayon sa panampalataya, huwag po tayong tumigil. Kasi yung itinatag ni Jesus Christ sa buhay mo, sa pagkataong panampalataya, gagawin ng Diyos yan sakdan. Amen. Kaya, kahit marami tayong problema, usapin sa buhay na na-meet sa buhay, dumarating sa buhay natin, manatili po tayo sa panampalataya. Kasi sa likod niyan, piniperfect ng Panginoong Diyos yung ating panampalataya. Pinapalalim ba ganyan? Amen? Kasi nga, yung mababaw nating panampalataya, kasi kai-enroll lang natin sa faith. Di ba? Kumbaga, nanampalataya ka, nag-enroll ka pa lang sa grade, sa kinder. Di ba? Kailangan mong tumaas sa panampalataya. Naunawa po ba natin? Kaya para tumaas yan, maraming testing dyan. Amen? Kaya ang sinasabi ko po sa atin, na kapag tinitesting na ng Lord yung ating panampalataya, ano man ang ating naranasan sa buhay, gusto man natin yun o hindi, nahirapan man tayo, nagtitiis man tayo, o ano man po yun, huwag tayong umalis sa panampalataya. Na itinatag ni Jesus sa ating buhay. So, dahil tinitesting na yung sinimulan mong panampalataya sa buhay. So, ibig sabihin, kapag meron tayong mga naranasan sa buhay, huwag tayo. Ayoko nang lumago, imbis na kailan ako nag-church, ang daming problema. Parang sinusundan ako ng problema, tuloy-tuloy pa, walang preno. Amen? May mga ganon, di ba? Ito si anak, ito si apo, ito pinansyal, ito, ay, naku, ano ba ito? Huwag nakaranas po tayo ng ganyan, tuloy lang sa panampalataya. Kasi tinitesting na ng Lord yung ating panampalataya para lumalim, magiging perfect. Amen? Na darating ang panahon. Kagaya po ng panampalataya ni yung pong hinulog sa ni si Daniel. Di ba? Okay. Inano siya sa leon, di ba? Gusto ng Lord, ganyan din ang ating faith. Di ba? Di ba nag-order yung hari, di ba? Na walang mananalangin sa loob ng isang buwan. Ang mananalangin sa ibang Diyos, ito, tinatakan ng hari. Ang parusa, ipapakain sa leon. Paano di ka mag-pray? Sabihin ng Diyos, pray every day. Ng batas. Hindi po ba? Siyempre, ang paniniwala, pananalig ni Daniel ay lumalim na. Kaya hindi siya napigilan nung batas na yun. Amen? Ang ginawa niya, na yung batas na yun ay nabalitaan niya, na dapat walang mananalangin sa ibang Diyos dahil ipapakain sa leon. Ang ginawa niya, nanalangin siya, umakyat doon siya sa bubong ng bahay niya, nanalangin siya harap doon sa palasyo. No? Nanalangin siya. Bakit? Ba't niya nagagawa yun? Kasi nagiging sakdal na.
pinasakdal na ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Amen. Nawala na siyang kinatatakutan. At pag dumating kasi sa kasakdalan ng ating pananampalataya, aba, matitesting mo talaga ang kapangyarihan ng Diyos. Kagaya ni Daniel, wala na siyang kinatatakutan, do or die. Kailangan darating tayo sa point na yan. Mawala na sila o manatili. Parang ganun sa buhay. Mawala na sila o manatili. Iwanan na ako o nandyan. May makain ako o wala. Amen. Manatili ako sa Diyos. Tapat sa Diyos. Gusto ng Panginoong Diyos ganyan ang ating pananampalataya. Na hindi natin apektado kahit may problema, nakakasamba pa rin tayo. Amen. Ibig sabihin, pinapasakdal mo ng Lord ang ating pananampalataya. Amen. Na kahit pinipigilan tayo, pero lumulusot pa rin tayo. Amen. Pinapasakdal na ng Diyos ang ating pananampalataya. Amen. Na kahit nakita natin, wala nang sumusuporta, wala nang nagmamahal, nag-iisa ka na lang, pero nananatili ka pa rin naglilingkod sa Diyos. Pinasasakdal na ng Diyos ang ating pananampalataya. Amen. Na hindi na tayo apektado ng kung ano-ano mga negative na narinig. Amen. Mga discouragement na narinig. Kahit ano, nandun pa rin tayo sa Panginoon, parang tigas na natin. Matigas na tayo. Talagang hindi na tayo maawat sa Panginoon. Amen po ba? Gusto ng Diyos yun. Kaya yung tinatag na panampalataya ni Jesus sa atin, kailangan gawing sakdal ng Diyos. Sakdal, malalim, perfect. Amen? Kasi sa perfection ng panampalataya, doon natin maranasan ang kabutihan ng Diyos, ang himala, ang power ng Diyos. Amen po ba? Ano po ba yung panampalataya? Backward po tayo sa 11. Anong ang sabi nito? Ngayon, ang panampalataya ay ang katiyakan. Okay? Ang panampalataya ay katiyakan. Ibig sabihin ng katiyakan, kasiguraduhan. Amen? Sure ka. Amen? May assurance ka. Amen? Yan daw po ang panampalataya. Katiyakan, okay, sa mga bagay na inaasahan. Katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Yan pala ang panampalataya. Yung, kunyari nag-pray ka, pinangawakan mo talaga yun na tiyak talaga mangyayari yun. Amen. Yung mga bagay, naninindigan ka, mangyayari yun. Amen? Kunyari sa pamilya mo, ininiwala talaga ako ng pamilya ko, lahat yan susunod sa mga. Hindi man ngayon, pero darating ang panahon, naniniwala ako na susunod sila, maglilingkod sila sa Panginoon. Amen. Paniwalaan mo yun sa buhay mo. Kaya kahit nakita mo silang hindi sumasamba, kahit nakita mo silang nagpapasaway, hindi ka apektado dahil nanampalataya ka. Amen. Hindi ka nabibigatan dahil nanampalataya ka. Amen. Kasi ipapakita ni Satan, tinan mo, yung anak mo, pinag-pray mo, lalong tumigas ang ulo. Ipapakita ni Satan yun, amen? Tinan mo, nag-pray ka ng pinasya, wala namang dumarating. Diba? Wala. Tinan mo, yung sakit karamdaman mo, pray ka ng pray, di ka mang gumagaling. Diba? Pero dahil sa panampalataya mo, na sa tamang panahon, sa panahon ng Diyos, may panahon kasi ang Diyos about isa sa atin eh. Amen? Na ako'y lalaya. Ito yun mo si Brother Sandy. Noon, di ba, nagpunta kami sa Malolos, dinalaw ko yung anak ko. Nagtaka ako si Brother Sandy. Nakasakay na sa wheelchair. Tinutulak ko sa kulo eh. Oh my God. Ay, dumalaw nun. Sige, pasyente ka na. Hindi ko alam na ganun pala si Barisani pag nakakita siya ng mga dugo-dugo, napupulap siya, namumutla, ano. Sabi ko, iba, matagal na kami nagsama ni Brother Sandy, kaya lang, iba pala si Brother Sandy, pero pala ito sikreto. Amen. Oh.
I believe pinag-pray ni Brother Sunny yun. At kung hindi man pinag-pray yun, pinalaya siya ng Panginoon dahil ang presensya ng Lord talaga ang mag-aalis sa lahat ng ating kahinaan sa karamdaman kapag nananatili tayo sa presensya niya. Amen. Pero mo nung kailan yun? Mr. Margie, na hospital, madaling araw ba yun? Tingnan mo. Oh. Yung naramdaman niya na namumutla siya, ano ba yung naramdaman niya, nahihilo o di mo mawari yung naramdaman niya. Alam mo, ang yabang na. Siyempre, gumagulo ko siya. Imbis gumagulo ko. Titingnan pa yung mga pasyenteng, mga duguan, mga, hindi na siya, no. Malaya na siya. Amen? Bakit nanatili kasi siya sa panampalataya? Ganyan talaga sa presensya ng Lord eh. Kapag nanatili lang tayo yung lahat ng kasalanan natin na hindi natin mabitawan. Lahat ng ating kahinaan, mga sakit karamdaman na matagal, nandyan pa rin. Alam mo, magtyaga lang tayo. Kasi, ang sabi dito, pag panampalataya, yung panampalataya ay katiyakan. Amen. Na kahit ganyan ka ngayon, naniniwala ka na maalis din yan sa iyo. Amen. Yan ang panampalataya. Naninindigan ka doon sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo nakikita yun, pero alam mo na mangyayari sa iyo. Amen? Na, ano ko, magbabago yung anak ko. Paano? Lagi po mo pinagpipray, pero tumitigas ang ulo. Lalong sasagot-sagot sa'yo. Di ba? Lalong, yan, kung pinagpray mo, lalong nagbigay ng sakit ng ulo. Di ba? May mga ganyan eh. Ngayon, dahil nananampalataya ka, nananalangin ka, nananampalataya ka, hindi, pag nanalangin ka, nananampalataya ka, ipayapa mo na yung sarili mo. Amen. Amen. Amen? Kasi, kapag hindi mo pinapayapa, wala kang panampalataya noon. Anak, akala ko ba, yung bigat mo, binigyan mo na sa akin, bakit? Pagkatapos mo ibigay, bakit kinuha mo uli? Sa pamagitan ng pag-alala. Amen? Pumamayapa na lang. Kasi si Satanas, talagang iisan at iisang ka. Amen lang, marami siyang ibubulong. Amen? Pero higpit lang ang ating panampalataya. Paninindigan mo na kung ano yung hinihiling mo, talagang mangyayari sa iyo. Amen? Amen. Paninindigan mo kasi, kung pupunta tayo sa verse 6, ang sabi roon, if we don't have faith, we cannot please God. Without faith, we cannot please God. Kung wala daw po tayong panampalataya, wala tayong kaluguran sa Diyos. Hindi malulugod sa atin ang Diyos. So, ganun ka-importante ang pananalig at panampalataya, yung pagtitiwala mo sa Diyos. Ganun siya ka-importante. Bakit? Kung wala daw tayong panampalataya, hindi daw po malulugod ang Diyos sa atin. Amen. Kaya kailangan talaga natin yung panampalataya at salamat sa Panginoon Jesus dahil tinatag niya sa ating buhay. Amen? So, ang panampalataya talaga napaka-importante. Kaya itong panampalatayang ito, dapat talaga itong manatili tayo sa panampalataya at anumang mangyari, manatili pa rin tayo sa panampalataya. Dahil kung wala tayong panampalataya at aalis tayo, hindi naman nalulugod sa atin, hindi natutuwa ang Diyos. Amen? Ay, napaka-importante. Ano mang hinihiling mo sa Diyos? Iyak yun. Manalig ka na mangyayari at magaganap. Kahit matagal. Di ba, lagi ko sinasabi, may lingkod ng Diyos. Habang siya'y nagpapagaling, habang siya nagpapalaya, maraming demon possessed, no? Na lumalaya, mga sakit karamdaman lumalaya, mga cancer lumalaya. Tapos, siya, yung anak niya, Adi, ginagamit pa yung sasakyan ng church. Punta sa golden shower. Ano yung golden shower? Nandoon, nag-jepro. Nag-iinuman. Sunod-sunod naman yung mga full-time. Kasi sinuportan talaga ng mga full-time. Ang pastor na yun eh. Sinuportahan. Hindi sila discourage. Hindi nila tinitingnan yung pastor. Bakit ganyan ang anak mo? Pastor ka, hindi mo nabago yung anak mo. Amen? Discouragement sa amin yun. Amen? Na imbis na kami suportahan. Kasi, amen, dapat yung support ng mga church ay makuha ng mga lingkod ng Diyos. Kasi hirap na hirap. Kasi napakahirap pag pastor.
Kasi, pag pastor ka, una kang tutsuguin ni Satan. Una kanyang papatayin ang panampalataya. Kasi parang wala nang manampalataya. Napakahirap. Kaya nga kami, kailangan namin ipanalangin, suportahan. Amen po ba? Amen. So, nandiyan yung mga barkada sa golden shower, hanggang madaling araw, nag-ano sila, nag-a-adit, nag-iinom, nag-garilyo. Pero yung lingkod ng Diyos ay yun, naghihimala sa ibang lugar. Yung anak naman niya, niluloko ni Satanas, mabigat sa kanya. Pero, yung lingkod ng Diyos ay hindi po pinansin yung ginawa ni Satanas sa anak niya. Tuloy lang siya. Amen. Dahil nanampalataya siya. Habang nagtatrabaho siya sa Panginoon, palalayain ang Diyos yun. Amen. Amen. Dahil pagsubok din po sa kanya. Amen po ba? Yan din po yung ginagawa ko sa ating pamilya. Ang tagal ng panahon, alam niyo po ba, after 27 years, yun, yung anak niya ngayon, nagpipris na. Amen. Nagpipris na. Imposible. Pero pagdating niya doon sa bahay nila, pagkatapos niyang nagpagaling, gumawa ng himala, nagpalaya, alam mo ba? Nakita niya pagdating, ang mga beer, mga red horse, ang mga tanduay, nandyan din, nagsisitong bahan, nagbubulungan, kasabay nilang magbarkada, tulog. Sa bisyo. Lasing na sila di bulagta. Yung iba siguro sumuka na, nandun lahat. Ang ginawa ng lingkod ng Diyos, alam mo, dumapa siya, umiyak siya. Dumapa siya, umiyak siya. Doon sa maraming barkada na tulog, mga red horse nandoon. Kagagaling mo lang na maghimala, tapos yun yung makita mo. Di ba kung pahinahina yung faith mo? Alis ka na, Lord, nagtatrabaho ka sa'yo, ba't ganito yung ano? Kaya ito. Di ba, bigat to sa akin. Wala na tayong, hindi na tayo pwedeng umatras. Nandito na tayo. Kasi kung umatras tayo, wala na rin mangyaring maganda. Amen. Amen. Sa ating pamilya. Kundi kailangan ituloy natin ang panampalataya. At ang panampalataya ay kailangan importante kasi hindi malulugod sa atin ang Diyos kung hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Amen. Nanawa po ba natin? Kaya ang faith, ang panampalataya, napakalubos, napakahalaga, super halaga sa buhay. Kasi pag nanampalataya ka doon, nakakakilos ang Diyos. Amen. Nakakagalaw ang Diyos. Pangawakan mo lang kung ano pinag-pray mo, mangyayari yun. Kahit matagal o po, yung lingkod ng Diyos na 27 years, ikaw, magkakapon ka lang nag-pray. Baka last year ka lang nag-pray. More pa. More prayers pa. Pagka nakaabot ka ng 5, wala pa rin, extend pa. Extend pa. Kahit gaano katagal hintayin. Amen. Amen, maniwala ka sa Diyos. At habang naniniwala ka, nadulugod ang Diyos sa iyo. Amen. Nanawa po ba natin? Amen. So sayang nga ating mga kapatid, ano? Dito sa John sa Juan 3:36, may sinasabi rito si Jesus sa patungkol po sa panampalataya. 36. Ang sumampalataya sa anak, kay Jesus po ito sabi ni Jesus, ang sumampalataya sa anak, okay, ay may buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Aba, pag nanampalataya ka, di umaasa ka, habang umaasa ka, meron ka pang buhay na walang hanggan. No? Ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakikita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Ang nanampalataya daw sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, ang hindi sumusunod sa anak, dahil hindi naman ang palataya, ay manatili sa kanya ang puot. Ano ibig sabihin ng puot? Yung galit ng Diyos. Wala tayong choice. Kundi maniwala, manampalataya, manalig sa Diyos. Kundi,
manatili ang puot, ang galit ng Diyos sa atin. Aalis ka pa dyan sa panampalataya mo? Sa panampalataya natin? Hindi na tayo aalis. Amen. Kasi, pag aalis tayo sa panampalataya, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Pangalawa, yung galit ng Diyos mananatili sa atin. So, anong gagawin natin? Para malugod ang Diyos sa atin at hindi magagalit ang Diyos sa atin, manatili tayo sa panampalataya. Amen. Amen. Yan nakakalungkot, no? Yung mga mabait lalaki. Sabagay, kasi simula lang, mahina ka, panampalataya. Okay lang, at least may mahina na. Yung mahina, pag nagpatuloy na, yan, lumalakas din yan. Kaysa walang panampalataya. Amen? Amen. So yun po mga kapatid ko. Yung panampalataya na itinatag ni Jesus sa atin, palaguin natin, palalimin natin, hanggang sa magiging sakdal. At si Jesus po ang magpapasakdal mo. Siya ang nagtatag, siya ang magpapasakdal. Kaya, when we say na si Jesus magpapasakdal, siya nagtatag, siya magpapasakdal, sinimulan niya tayo sa panampalataya, magtapos tayo sa panampalataya. Amen? Sinimulan niya. Siya ang magpe-perfect nito. Kaya huwag tayong umalis kay Jesus. Kasi siya ang magpapasakdal. Amen. Nanawa mo ba natin? Kaya kahit anumang invitation sa atin ng mga kaibigan natin, ng mundo, ng mga pangarap na yan, kung yan ay hadlang na ating panampalataya, di bali na lang. Amen. Hindi mo makuha ang gusto mo, pero yung panampalataya ay nakuha mo. Nagkaroon ka ng buwan ng hanggan, kaluburan ka ng Diyos. At pag nalugod ang Diyos sa iyo, ang tatay, pag nalugod sa anak, natuwa sa anak, anong ginagawa? Sinagpala. Amen? Kahit ang anak hindi magsasabi tayo yung Jollibee. Dahil na-touch, nakuha mo ang puso ng Diyos, kahit hindi kayo hingin ng Jollibee, dadalhin ka niya doon kasi nalugod siya sa iyo. Amen. Amen? Ano po ba natin nakamagin? Kaya ano po mensahe ng Diyos? Dahil sa panampalataya nga daw po, tiniis daw po ni Jesus ang cross. Amen? Hindi alintana ang mga kahihiyan. Amen? Amen. Meron tayong cross sa buhay. Ano ba yung cross na yun? Yung mga pinapagawa, hindi yung mga problema ha. Yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, papasanin natin yun. Amen? Amen. Meron cross. Yung pinapagawa niya. Obligasyon po yun. Kailangan natin tiisin gampanan yun kahit may pagsubok. Amen. Amen. Amen? At kahit pinapahiya siya, no? Hari siya, pinapahiya siya, di ba? Inuusig, pinagwikaan naman kung ano, no? Hindi niya alintana yun. Dahil meron naghihintay sa kanya. Amen. Siya'y umupo sa kanan ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, yung cross ng ating pong pinagtitiisang pasanin, kahit tayo may mga pagsubok sa buhay, yung mga kahihiyan, yung mga bigat, hindi natin alintana yan. Aba, someday, kapiling tayo ng Diyos. Amen. Ano ang mga natin mga kapatid ko? So, yan po ang mensahe ng Panginoon Diyos sa atin. Hindi ko pa ito masyado na-elaborate sa main church. Sa inyo, ang palad-palad. So, nauna na kayo talagang na-injection na lakas. Amen. Amen? Kaya gaano ka pait ang buhay, manatili sa Panginoon. Amen. Amen. Kahit gaano kabigat ang buhay, kahirap ang buhay, kaya ni Jesus, kagaya ni Jesus na tiniis niya ang cross. Sige na, manatili ka sa Panginoon. Kahit nag-iisa ka, Si Jesus na, nag-iisa lang. Amen? Amen. Nag-iisa, walang nakakaunawa sa kanya. Amen? So, salamat sa Panginoon Diyos sa atin. Are we blessed? Amen. Okay? So, mag-decide po tayo today na manatili. Ano man mangyari, manatili ka nakaupo sa Panginoon Jesucristo dahil siya ang magpapasakdal
mapapalalim, magpe-perfect ng iyong pananampalataya na kanyang itinatag sa buhay. Amen. Amen. So, walang aalis sa Panginoon. Gaano Amen. man kapait ang buhay. Pari-parehas tayo magpapasa ng Diyos. Amen. Tiisin natin. Amen. Kasi ang mga sumampalataya ay merong buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Gusto natin magkaroon ng buhay na langgan? Amen. Wala tayong titingnan. Fix your eyes on Jesus. Amen. Amen. Pagmasdan natin si Jesus Christ para magkaroon tayo ng buhay na langgan. Kasi pag hindi nakatitig ang ating mata kay Jesus, ang daming kumakalabit. Ang dami dito sa pilat kanan, nagpapapansin. Pag pinansin mo lahat yan, mahihilo ka. Doon ka na lang kay Jesus Christ dahil si Jesus nagbibigay ng solusyon sa lahat ng ating problema. Amen. Sa lahat ng ating Amen. problema. Amen? Maniwala tayo. Pag nakuha natin ang puso ng Diyos dahil nagpalataya tayo, 100%. 100% talaga. Ano mang kahinaan natin, ano ang problema natin, talagang tutulungan niya tayo mapagaan. Amen? Huwag po tayong manalangin na, Panginoon, tanggalin niyo po itong problema ko. Walang ganun. Huwag kang manalangin ng ganun. No? Ang ipanalangin mo, Panginoon Diyos, sa problemang ito, bigyan niyo pa po ako ng ibayong lakas. Amen. Amen? Kasi ang problema, hindi talaga naalis yan. Nandyan yan everyday. Amen? Habang nabubuhay ka, nandyan yan. Di ba? Lagi natin sinasabi, John 16:33, dito sa lupa maraming kapigatian. Nandyan talaga ang pigatian, marami eh. Amen. Anong encouragement sa atin ni Jesus? Lakasan niyo yung loob mo. Kaya sabihin mo, Panginoon, lakasan mo pa loob ko. Amen. Sa mga kapighatiang dinadanas ko ngayon. Amen. Huwag mong sabihin, Panginoon, alisin itong problemang ito. Walang ganun. Kundi, Panginoong Diyos, dagdagan niyo pa po ang panampalataya ko, ang lakas ko. Pagtibayin mo pa po ang aking spiritual backbones. Amen. Backbone, no? Para gaano man kabigat itong daladala kong problema, matibay pa rin ang aking buto sa likod. Amen. Amen? Kaya, yan po ang ating panalangin. Amen? At dahil umiyak ka sa Panginoon, alam mo yung mga problema natin bigat, iyak mo lang sa Diyos yan, ihabol mo. Amen. Amen. Alam mo yung pag piniyak mo yan sa Diyos, kitang-kita ka ng Diyos eh. Bigyan ka niya ng way out. Siya ang tutulong sa iyo. Napaka-imposible, paano ang tulong darating? Parang wala namang dead end na to, parang wala nang solusyon. Alalahanin natin, yung mga Israelita, wala na silang pupuntahan, wala nang kalsadang dadaanan. Pero ang Diyos gumawa ng daan sa dagat. Amen. Amen, ganun po ka-powerful. Sabi nila kay Moises, eto na, wala na. Tubig na yan, mamamatay rin kami. Dinala mo ba kami rito para mamatay kami? Sana doon na lang kami. Di ba, alipin na lang kami, pero katabi naman namin yung kaldero. Yung pagkain. Doon, maraming sibuyas, maraming pipino, nabubusog kami. Gusto ng mga Israelita, kahit nilalatig mo sila, pinagpapasa ng mga troso, ng mga bato, pinagagawa sila ng pyramid ng pero, mas gusto nilang nabibigatan sila, no? Basta katabi nilang kaldero, ayaw nilang magbuto, maraming Kristiyanong ganyan. Di ba nabibigatan sa buhay? Amen. Ayaw nilang lumaya kasi may nakakaisi, may pagpapala sila. Di ba marami. Ayaw iwanan ng trabaho na sagabal sa pagsunod sa Panginoon kasi may pagkain. Amen? Amen. Maraming ganun. Dalangin ko yung mga kapatid natin na ganun, lumaya sila sa ganun. Amen. Kasi ang buhay hindi lang puro trabaho. Amen. Amen? Hindi puro trabaho. Kaya meron nga akong pinayon eh. Kuya, mag-ipon ka para lumaya ka dyan. Kasi ang buhay hindi puro trabaho. O bilang pastor, paalala ko yun. Pero may pangarap din naman sila na lumaya. Amen? May pangarap sila na lumaya. Mahirap eh. Kapag talagang napakaingat ko yun. Pero
gamitan lang din natin ng talino, paano tayo lumaya doon sa ating kinasasabukan. Amen. Mangarap tayo, at doon sa pangarap natin na Lord, ayoko ng ganito, Lord. Tulungan mo po ako na makalaya ako dito. Tutulungan ka ng Diyos. Amen po ba? Amen. Okay? So, napakalaga po na tayo manampalataya, ha? Amen. Dahil para sa luguran tayo ng Diyos, at tayo po ang buhay na walang hanggan. Amen? At take note na habang tayo nabubuhay, hindi tayo titigil sa panampalataya. When we say, hindi titigil sa panampalataya, kahit ano pang kalagay ng buhay mo, sasamba ka pa rin. Mananalangin ka pa rin, maglilingkod ka pa rin, magbabasa ka pa rin. Amen po ba? Amen. Tatawag ka pa rin sa Diyos. Hindi ka dapat mawawala. Amen, kasi kailangan natin ng Diyos. Amen? Amen. So, mga kapatid, magka-5 na tayo na tayo